Christmas na. So meron po tayong Christmas service dito ng 9 o'clock at bigyan po natin ng time ang service po natin. Huwag po tayong magpaka-busy sa araw ng Pasko. Amen? So, kung nakikita po natin lahat na importante ang araw ng Pasko dahil yon ang Pasko ay para sa Panginoon. Di ba? Siya ang tunay na celebration ng Pasko. Kaya tayo nagse-celebrate ng Christmas ay para sa Panginoon. Kaya ngayon marami na tayong nakikitang mga Christmas decorations. Alam nyo, excited ako every time na makakakita ako ng mga Christmas decorations. At kahit na pupunta ka sa mall, ang gaganda ng mga lights nila, di ba? Iba-ibang klase, iba-ibang color. So, Christmas talaga ang pinakagusto kong celebration. Pinakagusto kong month ang December. Start pa nga lang ng September, bare months pa lang, gustong-gusto ko na mag-decorate ng Christmas. So, pero dapat kahit na busy tayo ngayong panahon na ito, sa pamimili, sa kakaantay ng mga sale items, sino rito yung nag-aabang ng mga sale? So ngayon, hindi ka na nga lalabas di ba? Pero mas maganda pa rin kung nakikita mo ng personal yung mga binibili mo. Pero kasi ngayon, mag-o-order ka na lang sa Shopee, Lazada, di ba? Kung ano yung gusto nyo. Pero ang maganda kasi, kahit na busy tayo sa pag-decorate, kahit busy tayo sa pag-shopping, kahit online shopping yan, dapat hindi natin nakakalimutan kung sino talaga ang sineselebrate natin. Amen? Hindi kasi yan sineselebrate dahil lang gusto mong mag-celebrate. Dahil lang nakasanayan natin na mag-celebrate tayo ng Christmas. Pero actually, hindi naman talaga dapat na every 25 of the month natin sineselebrate kung ano yung sineselebrate natin. Na sinasabi nga natin na ang Christmas ay kapanganakan ng Panginoong Yesus. Amen po ba? So, ako, pag nakakakita ko ng Christmas decor, lalo na ang Christmas tree, nilagyan mo ng maraming mga ornaments yan, mga ilaw, mga balls, di ba ganyan. Pero on the top of the Christmas tree, hindi mo makakalimutang maglagay ng star. Parang hindi maganda ang Christmas tree pag walang star sa itaas, di ba? Kasi yun ang nag-i-stand out sa Christmas tree, yung star. Yun yung merong yung may liwanag kapag ka naglagay ka ng star. So, sa atin, dapat nakikita sa atin talaga kung sino yung tunay na star ng buhay po natin. So, ang title ko po ngayon, ang tunay na star ng buhay. So, kung titingnan po natin, makikita ba sa countenance po natin, sa actions natin, sa words na mga lumalabas sa bibig po natin, that Christ is born in you. So, makikita po ba yan? At masasabi ba ng katabi mo o ng ibang tao na nakatingin sa atin na meron kang Christ sa puso mo? So, kung meron tayong Christ sa puso po natin, ikaw yung magsha-shine ka, magliliwanag ka. Kaya ang sabi ng Bible na tayo ay light and salt of the earth. So, dapat, kung ikaw nakakilala ka sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas, dapat, nagsha-shine ka, nagliliwanag ka. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may liwanag. Masasabi mo ba na yung katabi mo ay nasa kanya si Christ? Talagang born again siya. Kaya, masasabi mo ba na yung light of salvation born in you? Masasabi mo po ba yon? Na ang light of salvation ay nasa sa iyo. Kasi kung ang Christmas tree nilalagyan natin ng star, dapat tayo meron ding star. Amen? Dapat alam natin yung star. Kung ano ang meaning ng star sa buhay po natin. Kasi ang Christmas, hindi lang po yan all about giving and receiving presents. Yung naghihintay ka na lang ng may magbibigay sa'yo, kapag ikaw nagbigay, kailangan may magbibigay sa'yo. At
alam niyo naman, di ba, pag Christmas, maingay, kasi busy ang mga tao, maraming mga sasakyan, traffic. Pero dapat naiintindihan natin at naaalala natin ang true meaning of Christmas ay naririto po sa puso natin. Amen po ba? So, hindi lang tayo tumitingin ng mga gifts doon sa ilalim ng Christmas tree. Ang tinitingnan po natin ay yung star on the top of the Christmas tree, hindi yung nasa ilalim, kung sino ang tunay na star ng buhay natin. So, in Matthew chapter 2, ang sabi po rito sa verses 1 and 2, Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. In verse 9, ang sabi po rito, After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead on them until it stopped over the place where the child was. So, after nilang narinig ang bilin ng hari, hanapin ninyo ang star. Lumakad na sila. At ang sabi, nakita nila ang bituin at nang nakita nila ang bituin, pinangunahan sila ng star at hanggang sa tumigil ito. When they saw the star in verse 10, they were overjoyed. So tuwan-tuwa sila nung nakita nila yung star. Ang sabi po doon sa 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then yung wise men, they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. So manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Ikaw po ang star ng buhay po namin. At ito, Lord, ang panalangin ko ay huwag mawala sa puso ng iyong mga anak, lalo na yung makikinig ng message, Lord, sa oras na ito. Dahil ikaw po yung sentro ng message, Panginoon. At ikaw ang center ng Christmas. At ikaw po ang center ng aming buhay. Kaya salamat po ng marami. In Jesus' name, amen, amen. So, if you want to succeed in your life this 2026, number 1, you have to see the star. So, kailangan po makita natin ang star ng buhay natin. If you want to succeed this 2026. Kasi, alam nyo, ayoko rin naman po talaga na dumating ang 2025, natapos ang 2025, ay walang nangyari sa buhay natin. Amen? Walang nangyari sa inyo. At ayokong pumasok ang 2026 at matatapos ang 2026 nang wala na namang mangyayari. Kaya gusto natin na ang buhay natin ay makita natin na successful. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na ay successful ako. Kailangan nakikita ito sa atin. May pruweba na ikaw ay successful sa buhay mo. Kaya kung gusto mong maging successful, you have to see the star in your life. Kailangan makita mo yung star ng buhay mo. Kung sino yung tunay na star ng buhay mo. In verse 2 says, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and come to worship him. So, kapag nakita po natin yung star ng buhay natin, wala kang gagawin kundi mag-worship. Excited ka ng mag-worship sa Kanya. Hindi lang pag Sunday, hindi lang pag may gawain tayo. Every day in our life, time to time, nag-worship ka, nagpapasalamat ka, at lahat ng ginagawa po natin, nagbibigay ng glory sa Panginoon. So yun po kasi ang purpose, kung bakit natin natagpuan yung star ng buhay natin. Alam nyo, para magbigay glory sa Panginoon, to worship Him in spirit and in truth. So nung nakita ng mga wise men ang star, they were overjoyed. Kaya dapat sa atin nakikita yung joy ng buhay po natin. Kanina kinanta natin, the joy of the Lord is our strength. Pero bakit pagising mo sa umaga parang wala ka ng joy? Bakit hindi nakikita sa iyo yung joy of salvation ngayon? Bakit malungkot ka? Pag natagpuan mo ang tunay na star ng buhay mo, nakita mo yan, dapat filled ka ng kagalakan.
Punong-puno ka ng kagalakan ng Diyos. Amen? Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng joy sa atin. Wala nang iba. Wala ka ng ibang pagkukuhanan ng joy. Ako, hindi ako pwedeng kumuha ng joy. Oo, masaya po ako dahil mabait ang asawa ko, meron akong magandang pamilya, maganda ang buhay po namin, maganda ang takbo ng ministry. Pero, paano yan kung nawala ang lahat? Kaya, magbibigay sila ng joy, pero ang tunay na source ng joy po natin ay ang Panginoon. Amen? Ang sabi ng Bible, ang lahat mawawala. Isa lang ang matitira, ang salita po ng Diyos. Kaya nga ang salita ng Diyos, tinetreasure po natin yan. Iniingatan po natin sa puso po natin. At alam nyo, nire-require po talaga sa atin na yung mata natin ay mabukas at ang puso natin ay mabukas. Ganun po ang mga wise men. Nabukas ang kanilang puso, nabukas ang kanilang mata, na kahit hindi nila kilala, kahit hindi nila kilala ang Diyos, pero nung nakita nila yung stars, alam nila na may something extraordinary na mangyayari sa gabi pag tumingin sila, nung tumingin sila doon sa star. Amen? Ang daming stars eh. Ang dami, hindi mo nga mabilang yan. Pero, bakit nung nakita nila yung star, merong extraordinary na nangyari sa kanila? Meron silang, grabe, iba yung joy na nangyari sa kanila. Amen? Kasi nga, natagpuan nila at tayong lahat, kailangan natin makita. We have to see the star ng sarili nating mata. Dapat open tayo. At ang nangyari nung nakita ng mga wise men yung star, nag-investigate sila. Nag-usap-usap sila kasi marami yon, maraming mga wise men. Parang tayo, ganyan sigurong karami. Diba? So anong ginawa nila? Nag-usap-usap sila kasi nag-investigate sila. Kailangan malaman natin, kailangan matagpuan natin itong star na ito. At hindi na sila, alam nyo, hindi na sila tumingin pa sa iba eh. Diba? Hindi na sila tumingin sa iba. Sabi nila, kailangan sundan natin itong star na to. Nag-usap-usap sila. Gumawa sila ng anong process ang gagawin natin. Diba? Kaya tayo dapat nag-uusap-usap tayo about the King, about the Messiah. Pinag-uusapan dapat natin yung Word of God. Dahil nakita natin ang star ng buhay po natin, ang tunay na star ng buhay natin, yun ang pinag-uusapan natin, hindi ang buhay ng may buhay. Amen? Alam mo, hindi naman ako interesado sa buhay nyo eh. Interesado ako sa buhay na binago ng Panginoon. Amen? Yun ang nakakapagbigay ng interest po sa atin na may something extraordinary na alam mo, may mangyayari sa'yo. Alam nyo, kapag tayo nakakilala sa Panginoon, at tinanggap mo siya na bilang Savior ng buhay mo, dapat may mababago po sa atin. May mangyayari. Kaya merong joy of salvation. So, open ang mga wise men noon sa evidence that God was doing something special in this world. Alam nyo, hindi nga lang sa buhay ko na may gagawin ng Panginoon, sa buong mundo. So nakikita naman natin kung ano nangyayari ngayon sa buong mundo, di ba? Ang daming may mga earthquake, sunog, baha all over the world, di ba? Kahit saan ka pumunta, merong baha, konting ulan lang bumabaha. Sa totoo lang, nandyan yung kahirapan, nandito yung lahat na nga ng kasamaan eh. Alam nyo, lahat na ng kasamaan naririto ngayon. Lahat ng uso naririto na kayo sa generation natin ngayon. Amen po ba? So, kailangan makita natin ang star na merong ginagawa ang Panginoon. Amen? Na may ginagawa ang Panginoon. Kasi nung nakita nila yung star, alam nyo, ito yung birth, mark ito ng birth of Jesus Christ. So, we need to see kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. We need to focus on Christ. Huwag kang mag-focus sa iba. Secondary na lang yan. Yung work mo, yung family mo, secondary lang yan. Hindi ka laging 24 hours ba nakafocus ka sa asawa mo? Di ba? 24 hours ba nakafocus ka sa anak mo? Di ba? Sa trabaho mo? No. Hindi ka magiging victorious kapag doon ka lang nakafocus. We need to focus on Christ. Alam nyo, ang Panginoon,
24/7, hindi niya tayo iniiwan. At never na umalis ang mata niya sa atin. Kaya, kasi ang gusto ng Panginoon, makita mo siya. Makita mo kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. We need to focus on Christ, the author and finisher of our faith. No? Si Lord kasi ang nag-start ng lahat eh. Hindi naman ikaw eh. Alam niyo, itong church na to, hindi naman kami nag-start dito eh. Instruments lang kami ng Lord. Ang tunay na nag-start ng church ay ang Panginoon. Ang tunay na nag-start ng family ay ang Panginoon. Siya ang nag-start, siya ang author and finisher ng ating pananampalataya. And number 2, diba? Number 1, you need to see the star. And number 2, you have to follow the star. Paano po yun? We need to follow God's direction in our life. The wise men saw the star and they followed it. Sumunod lang sa sila, sinundan nila yung star. Kahit hindi nila alam kung saan sila ililid ng star, kung gaano katagal sila maglalakad, kung gaano sila katagal magbabiyahe at susundan ang bituin. So ano po ang ginawa ng mga wise men? Siguro nire-arrange nila yung schedules nila. Tapos ang lahat ng gagawin nila para ma-focus sila sa pag-follow doon sa star. Kasi alam nyo, minsan hindi tayo nagpo-focus. Marami tayong kaabalaang ginagawa. Marami tayong ginagawa na hindi naman pinapagawa sa atin ng Panginoon. So, kaya nako-compromise mo yung Sunday, nako-compromise mo yung cell group mo, nako-compromise mo yung pagbabasa mo ng Bible dahil hindi mo nga nire-rearrange yung schedule mo eh. Tapos pag meron kang gustong, meron kang prayer, may prayer ka sa Lord, ang tagal sumagot ng Panginoon, inip na inip ka. Tapos gagawa ka na ng sarili mong direction. Gagawa ka na ng sarili mong schedule. Pero hindi mo tinitingnan na may tamang schedule ang Panginoon para sa atin. Amen? Kasi ang Lord hindi nahuhuli eh. Naiinip lang tayo. Madalas naiinip lang tayo, pero pag hindi siya nahuhuli sa pagbibigay ng blessings, pero madalas nawi-withhold ang blessing sa atin. Madalas hindi nabibigay ng Panginoon ang blessing sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi tayo marunong sumunod. Hindi tayo marunong mag-follow sa instruction ng Panginoon. Yung star nag-appear po yan to guide the wise men kung saan ang Panginoong Jesus. Alam niyo, ang Bible ay nag-guide sa atin kung nasaan ang Panginoong Jesus. Kaya lagi tayong tinuturuan, lagi nating naririnig, read your Bible day and night. Hindi lang basta magre-read, meditate the Bible day and night. Mag-aaral ka ng salita ng Diyos day and night. Amen? A wise man came to the east from Jerusalem. Alam nyo, ang distance pala from east to Jerusalem ay 6,350 kilometers. So, hindi ko po alam yun, si Google lang po ang nagturo sa akin. Tapos, ang speed po naman ay 60 to 100. So, pag 100, mabilis na yun, mabilis na yung takbo na yun. So, nagbiyahe sila ng 158 days para hanapin lang ang pinanganak na hari. Tayo, isang araw ka pa lang nagre-request sa Panginoon. Inip na inip ka na. Imagine the wise men, 158 days na nag-travel, sinusundan lang yung star. Hindi nga nila alam kung gaano nila katagal makikita yung hari, kung saan sila inililid. Di ba? Pero hindi sila nagreklamo. Kasi alam nyo, kapag nagreklamo ka, hindi mo mararating yung pupuntahan mo. Amen? At kapag nagre-reklamo, may mapupunta ka sa ibang lugar, tapos ang daming mga abiryang nangyari sa'yo, di ba panay-reklamo natin? O ako lang? Bakit kita natin? Kasi ba't gano'n, bla. Di ba? Pagdating doon sa pinuntahan mo, inip ka na. Inip na inip ka na. Pero makakarating ka naman. Kaya lang pag nakarating ka doon, sira na ang araw mo. Sira na ang atmosphere. Pero kapag ikaw, talaga sabi mo, Lord, maghihintay ako.
Kahit matagal. Nanalangin ako ngayon. Lord, hindi mo pa sinasagot yung prayer ko, 1 taon na, maghihintay pa rin ako. Lalo na yung mga babae dyan na above 30 na, di ba? Naiinip na. Kaya pag may nanligaw, kahit sino na lang. Nainip eh. Kaya ang nangyari, kapahamakan. Pero pag hindi ka maiinip at magpo-focus ka, if you follow God's direction, mapapabuti ka hanggang dulo. Amen? So, nung nakita nila yung star, they followed the star. The star appeared to guide the wise men to where Christ was. Kaya nung lumabas ang star, ito yung nag-identify ng arrival of the King of the Jews. Kaya alam nyo mga kapatid, kung malungkot po kayo ngayon, tumingin ka lang sa langit. Magbilang ka lang ng star. Sa totoo lang, hindi mo mabibilang. Napakarami. Pero minsan may makikita ka dyan na yung parang, ito yung kumukuti-kutitap, di ba? Yung mga ganon. Tapos sundan ko kaya ito. Pero alam mo, hindi mo na masusundan. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi binigyan na tayo ng Diyos ng Bible ngayon. Kaya hindi ka na manghuhula kung ano yung star na susundan mo. Dahil yung ang tunay na star ng buhay po natin ay nasa puso na po. Di ba? Nakatira na po siya dito. Kaya kung ikaw nalulungkot ka, ikaw rin pwedeng magpasaya sa buhay mo. Kasi ako, pag nalulungkot ako, sasabihin ko lang, Lord, nalulungkot ako ngayon, ha? Kasi alam ko, si Christ narito sa akin, eh. Ang alam ko, ang Holy Spirit, nagwo-work. Kaya imposibleng hindi ako sumaya. Amen? Imposible na hindi ako makasunod sa direction ng salita po ng Diyos. Kasi nga, si Lord naririto sa puso ko. Sa puso natin, kaya imposibleng hindi ka makasunod. Imposibleng hindi mo makita, imposibleng hindi ka makasunod dahil ang direction ay nasa atin na. So, in verse 10 again, when they followed the star, they were, kung babasahin natin, when they followed the star, they were overjoyed. Di ba? Punong-puno ng kasiyahan sa puso po nila. They were filled with joy. Sa ibang translation, they rejoice exceedingly. Ito yung nangyari sa kanila. They rejoice exceedingly with great joy. They rejoice with great delight. They were overwhelmed. Kayo ngayon, grabe, gigil na nga ako eh. Parang lungkot na lungkot pa kayo. Ako, excited ako dun sa message. Kayo nakasimangot. Walang joy. Pwede po ba? Pakitaan nyo naman ako ng isang ngiti. Hindi ko naman sinabi na magtatatalong kayo dyan ngayon eh. Pero alam nyo, kahit nakaupo lang kayo, makikita sa countenance nyo na masayang-masaya ka. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, bro, lungkot mo naman ngayon. At ang sabi sa ibang translation, they were overjoyed beyond measure. Grabe naman, yung naramdaman nila. They were ecstatic, di ba? Ibig sabihin yung sabik na sabik sila. Nung nakita nila yung star, sabik na sabik sila with joy, tuwang-tuwa, mga kapatid. Tuwang-tuwa. Sabi mo sa katabi mo, yung gigil na gigil, tuwang-tuwa sila. So, ganun silang kasabik nung makita nila yung king. They shouted joyfully. Amen? They shouted joyfully. Kasi natagpuan nila yung star, yung tunay na star na buhay na. Sige po. Hindi ko alam kasi kung ano yung naramdaman nyo the first time na matagpuan ninyo si Jesus. Ako kasi nung natagpuan ko po yung star, ang tunay na star ng buhay ko, may kakaiba po akong naramdaman. So, hanggang sa sinusundan ko, minsan mahirap eh. Alam nyo, mahirap sumunod talaga eh. Di ba? Sino dito yung sunod na sunod sa mga K-pop? Di ba ang hirap? Pero nagpe-prepare ka. Pag manonood ka ng concert, tapos yung iba nga dyan eh, no? Hindi lang sa concert pumupunta.
nalalaman nila kung saang hotel di ba? Susundan ngayon nila, ano tawag doon, yung nag-i-stalk ka, di ba? Stalker ka. Di ba, ng mga K-pop? Ano gagawin mo? Magpe-prepare ka. Pero masaya ka habang nag-i-stalk ka. Tayo, dapat stalker tayo ng Panginoon. Amen? Na masaya ka habang hinahanap mo. Masaya ka habang nagfa-follow ka. Kaya lang, marami po sa atin nalulungkot. Nalulungkot kapag nagfa-follow. Nangihina kapag nagfa-follow. Hindi katulad ng mga wise men, masaya nung nag-follow. Bakit ikaw nalulungkot ka pag nagfa-follow? Ibig sabihin, ano ibig sabihin? Hindi ka wise. Kung wise man ka, kung matalino ka, masaya ka. Di ba? Kahit sa klase, yung mga matatalino, masaya. Yung mga malulungkot, yung mga konti lang ang alam, yan ang mga malulungkot sa klase kasi ano lang ang grades niyan. Yung kaklase mo, 100, perfect. Ikaw, grabe no, out of 100, 5 lang ang nasagot mo. Ako, masaya na ako, sagot. At least may 5 akong nasagot, di ba? Pero pag natagpuan mo at nag-follow ka, kasi alam nyo, dapat minsan talaga mag-iiba ka ng direction. Hindi ka susunod sa direction ng alam mo naman na hindi dapat. Pumunta ka doon sa direction na yon ang pinapagawa ng Panginoon, na alam mo, matatagpuan mo ang Panginoon doon sa direction na yon. Amen po ba? Kaya alam nyo, pagdating sa church, kahit nasa bahay ka, kahit nasaan ka, sa marketplace, nasa school ka, dapat overwhelmed po tayo and filled with joy. Dahil kasama natin yung tunay na star ng buhay po natin. Amen? Pagpasok mo pala sa church, alam nyo ang gusto kong makita? Alam nyo kung ano? Yung pagpasok pa lang natin sa church, nagkakantahan na tayo. Yung kahit hindi pa kumakanta ang yung kumakanta ang worship team, pero ikaw kumakanta ka na sa kagalakan. At tapos pag nakakita mo yung mga ka-church natin, nag-a-appear pa kayo, nagbibigay kayo ng high five. Masaya ka, sumasayaw ka habang pumapasok ka sa church. Alam mo, yun ang gusto kong mangyari sa atin. Mabago yung atmosphere natin na pag pumapasok tayo dito, wala kang binabate kahit sino. Di ba? O, di ba? Bato-bato sa langit ang tamaan. Sige, magbago ka lang. Na pagpapasok ka sa church, masayang-masaya ka, yung bang sumasayaw ka, the joy of the Lord, di ba? Yung ganon. Tapos pag bumati ka, alam nyo, nakakagaang ng pakiramdam yun. Para sa ating lahat. Pag nakakita ka ng, alam mo na may problema tong babae na to, di ba? Ay, yan naman, lagi may problema. Iniwasan mo pa, sinimangutan mo pa. So alam nyo, ang maraming simangot, nasa church. Tatingnan mo yung katabi mo. So, meron palang totoong star na dapat nating i-follow. Alam nyo, di ba si Nora tinatawag nating superstar. Kung siya nga tinawag mo superstar Bakit si Lord hindi si Lord ang superstar ng buhay mo? Wag magagalit sa akin yung mga Noranians pero bihira na lang yung mga Noranians dito. Di ba? Ikaw ate, ano ka? Noranians ka ba? Bilmanians? Noranians. Ayoko na magsalita ng tungkol kay Nora. Pero, di ba, binigyan siya ng title na superstar. Pero hindi natin alam, yung superstar ng buhay natin ay ang Panginoong Jesus. Si Vilma Santos, anong title niya? Binigyan siya ng title, ang sumasagot lang yung mga no? Yung napapaghalata, di ba? Binigyan siya ng star for all season. Pero alam nyo ba, ang totoong star for all season ay ang Panginoong Jesus. Hindi si Vilma. Sino rito yung Vilmanians? Bagay, hindi ko naman kayo sinisi. Si Sharon Cuneta, ano binigay yung title kay Sharon? Megastar. Walang megastar ng buhay ko, kundi ang Panginoong Jesus.
Amen? O si Sarah, Heronimo, ano ang title niya? Hindi na alam ng mga matatanda eh. O yung mga bata naman, ano si Sarah? Pop star. Si Jesus ang pop star ng buhay natin. Si Jesus lang ang dapat pasikatin. Amen? Wala nang iba. Pero bakit ang sumisikat ang mga bini? Di ba? Grabe. Alam nyo, nung concert ng bini last week ba yon? O last 2 weeks ago, basta nag-concert ang bini, alam ko eh. Nakita ko eh. Nag-concert ang bini, grabe ang mga tao pumapasok pa lang doon sa stadium. Saya-saya na, sumasayaw. Naka-costume pa, naka-pink. Tapos habang tumutugtog, sayawan ng sayawan. Sinasabayan nila yung kanta. Eh ang hihirap naman kantahin yung mga kanta nila. Lalo na ang mga Korean. Pero nasasabayan natin. Nasasabayan nyo pala yung kanta ng Korean. Diba? Hindi nyo nga alam ang ibig sabihin, pero bakit kayang-kaya nyo sabayan? Pero bakit dito ang praise and worship? Meron ng lyrics. Hindi nyo pa masabayan. At yung bibig nyo parang, di ba? Pero pag nanonood ka ng concert, pag nagkakaraoke, grabe bigay todo ka. Pero pag sa Panginoon, walang todo na binibigay. Tahimik ka lang. Sinasabi na ng worship leader, sumayaw tayo, pumalakpak tayo, di ba, tumalon tayo. Hindi kayo sasayaw, hindi kayo tatalo, kahit sinasabihan kayo, di lalo na pag hindi kayo sinabihan. Amen? Hindi kailangan mag-perform ako dito para lumakas kayong pumalakpak. At sabi ko, sige, sa palakpak pa. Hirap na hirap nga ako eh. Pagod na pagod ako. After ko ng service, di ba? Tapos gusto nyo pakantahin pa ako. Tapos pag pumanta ako, papalakpak. Hindi pumapalakpak yun nasa dulo. Kitang-kita ko eh. O, pag sinabihan ko, papalakpak. Kasi pinulpito ko. Ang hirap. Pero alam nyo, yung mga wise men, nung nakita nila, nung nag-follow sila, they were filled with joy, overwhelmed sa kagalakan. Eh kayo, sumisigaw na nga ako ngayon dito eh, parang ano ba yung pinagsasabay ni Pastora? Ang praise and worship natin, every Sunday ba sasabihin na, sumayaw kayo, pumalakpak kayo. Hindi, dapat automatic na sa atin yun. Yung beat pa lang ng gitara, yung palo ng drums. Alam nyo kapag kayo sumasayaw, lalo yung drums nang gigigil. Hindi nyo napansin yun? Kaya siguro ayaw nyo sumayaw. Kasi nang gigigil yung palo ng drums. Kaya, pag si Jesus ang sinundan po natin, mapapabuti ka. Amen. Hindi ko sinabing huwag kayong manood ng concert. Kaya lang minsan, alam nyo, nagsiselos ako. Meron akong feeling na, bakit sila ang saya nila sa concert? Bakit pag Sunday, pinalulungkot nila yung buhay nila? Amen? Bakit pag cell group, hirap na hirap umaten? Bakit pagka Wild Sons, kailangan pa ng maraming invitation. Kailangan may pagkain, dahil pag walang pagkain, walang pupunta. Dito sa church, kailangan may kape. Dahil pag walang kape, hindi pupunta. Buti na lang, naglagay ng kape. Dumami-dami tayo rito ngayon. Hindi ko alam kung dahil sa kape. Amen? Pero pag sumunod po tayo sa tunay na star ng buhay natin, na si Jesus, you will never go wrong. Hindi ka mapapahamak, hindi ka magkakamali. The star appeared to guide the wise men to where Christ was. And the star, nag-identify po yan ng arrival of the King. So kung kayo ay wise men and women dito sa dulos, sumunod po tayo sa tunay na star ng buhay natin.
So ang tunay na star ng buhay natin, may joy. Exceedingly joy. Merong great joy. Hindi po to sponsored. Joy to the world. Amen? Minsan pag sabi, ano wish mo pag birthday? Joy to the world. Alam mo, hindi magkakaroon ng joy ang mundong ito kapag ikaw hindi sumaya. Kasi yun ang wini-wish natin eh. Unahin mo sarili mo na sumaya ka. Amen? Naman po, mahal. Walang bayad. Pero hindi ko naman sinabing tumawa kayo ng tumawa. Amen? Kahit na po anong destructive sa plans ng Diyos sa buhay po natin, kahit anong attacks ng enemy against your life, hindi po yan magpa-prosper as long as you follow and seek God in your life. Pagka nagpa-follow po tayo at nagsisik sa Panginoon, let's protect. Proteksyonan po natin yung God's dream in our life. Kasi alam mo, ang daming dream ng Lord sa atin. Maganda ang dream ng Lord sa atin. Pero bakit parang pinapapangit natin? Amen? Kaya kailangan makita mo yung star. Kailangan mag-follow ka doon sa star. Huwag nating patayin yung dream ng Lord. Kaya lumulungkot. Kasi pinapatay natin yung dream ng Lord sa buhay po natin. Maraming Christian, hindi sumusunod pero gusto i-bless. Diba? Alam nyo ako, pag sabi ko, Lord, parang hindi mo dinidinig yung prayer ko. Meron ba akong mga bagay na hindi nasusunod? May nagagawa ba ako? Ako rin mismo, inaano ko yung sarili ko. Inaalam ko yung sarili ko. Amen? Kasi gusto ko pa lumalim yung relationship ko sa Panginoon. Marami ang gusto yung verse doon sa seek ye first, the kingdom of God, di ba? Inaalis yung seek ye first, the kingdom of God. Ang gusto lang yung and all the things that you need shall be added unto you. Alam nyo, hindi mo pwedeng alisin nyo kung gusto mo na makuha yung promises ng Lord sa buhay po natin. Hindi ka magkulang sa buhay mo. Seek ye first. Unahin mo yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kasunod lang po yun. And all the things that you did shall be added unto you. Huwag po natin kakalimutan to follow yung God's direction. May guideline na binigay sa atin ng Panginoon. May Bible ka. Kaya everyday we need to read our Bible. Day and night. Hindi lang hindi lang sa umaga, kundi pati sa gabi. Ang ibig sabihin nun, para meron tayong protection umaga at gabi, protected ka ng salita po ng Diyos. Amen? Na kailangan hindi ka lang basta magbabasa. We need to meditate, study the Word of God para lumalim ang relationship natin sa Panginoon. Na hindi ka na naghahanap sa iba. Kung hindi sa Lord, ang Lord lang sapat na sa iyo para mapasaya ka. Si Lord sapat na sa iyo para ikaw ay lumago sa relationship mo sa Kanya. Mabago ang buhay po natin. Amen? Mabago po ang buhay natin. Kasi alam nyo, ganito yan eh. Pag kami pumasok sa buhay nyo at pinakilaman namin ang buhay nyo, sasabihin nyo sa amin, pakialamera ka naman eh. Di ba? Pero ikaw, kung nagpo-follow ka sa direction ng Panginoon, kahit pag may nagsabi sa'yo ng mali mong ginagawa, ikakatuwa mo to. Kasi ang maling nagagawa mo, yung ibang taong nakakakita nito. Di ba? Marami kang ginagawa na mali, hindi mo nga nakikitang mali eh. Yung mali, tinatama mo. Yung tama, minamali mo. Yung maganda, pinapapangit mo. Yung pangit, pinapaganda mo. Kaya we need to follow God's direction. We need our leaders. Kailangan natin yung mga leaders natin to guide us, to instruct us. Kailangan natin yan. Amen? We need each other. Kailangan natin ang bawat isa. Ang sabi nga, di ba, hindi ka na mabubuhay na nag-iisa ka lang. Kailangan ko kayo, kailangan nyo kami. Amen? Kailangan natin ang bawat isa. Para lumago tayo. Hindi lang sa relationship natin sa Panginoon, para lumago tayo sa isa't isa. Amen po ba? And number 3,
Let your life be led by the real star in the coming year. Kung sino yung star na nag-lead doon sa wise men. Di ba? Para makita nila at para makita natin na mayroong nag-guide, may guiding star tayo. Ang star na nag-guide doon sa wise men ay nasa harap na natin. Kaya, when they saw the star, they were overjoyed. So, nakita mo na ba? Kaya siguro wala kang kagalakan kasi hindi ka led by the Spirit. Hindi ka led ng totoong star. Kaya, sasabihin mo, 2026, parang awa mo na. Sabi mo, sa Facebook mo pa sinabi. 2026 is a good year. Lahat ng taon, good yan. Ibinigay ng Diyos sa atin ang lahat ng taon. Umabot ako ng 61 years, pero yung 61 years na yon, good ang binigay ng Panginoon. Pero hindi ko lang nakita yung good. Amen? Dahil hindi ako nag-follow agad sa direction ng Panginoon. At nung nakakilala ako sa Panginoon, kalahati na ng buhay ko. Pero ang ganda sa mga kabataan ngayon, nag-guide kayo. May mga leader kayo na nag-guide sa inyo, nagpo-protect sa inyo, nagsasabi sa inyo ano ang tama o ano ang mali. Dahil madalas hindi natin naiintindihan ang sinasabi ng Bible. Kailangan may mag-interpret sa atin sa sinasabi ng Bible. Kailangan may mag-interpret sa buhay natin. Bakit nangyayari ito sa buhay natin? Amen? Nung isang araw, pumunta po kami sa patay. Ang sabi po nung nanay nung namatay, ang sabi niya, nag-request daw siya doon sa isang kasama natin dito na papuntahin mo si pastor. Kaibigan po namin siya, pero hindi po siya dito nag-church. Sabi niya, papuntahin mo si pastor kasi meron ako itatanong sa kanya. Tinanong niya nung napunta kami doon. Sabi niya, pero hindi naman kami sinabihan na pumunta. Talagang pumunta kami kasi kaibigan. Matagal na po namin silang kaibigan. Tapos siyempre, alam mo, masakit yung namatayan ka ng anak. Tapos iyak siya ng iyak, sabi niya, Pastor, bakit nangyari to? Bakit namatay yung anak? Sabi nga ni Pastor, alam niyo, lahat ng nangyayari sa buhay natin, minsan meron tayong kasagutan. Pero madalas, walang sagot. Ang Panginoon lang makakasagot. At darating din ang time na lahat tayo kukuhanin ng Panginoon. Amen? Darating ang time lahat tayo mawawala dito sa mundong ito. Pero alam nyo, habang naririto tayo at buhay pa tayo, mag-focus na tayo sa Panginoon. Kasi maraming bagay na masasaktan ka talaga. Maraming mga ganap sa buhay po natin ang masasaktan ka. Pero pag ikaw nakafocus ka sa tunay na buhay, sa tunay na star ng buhay mo, kahit anuman ang sakit na maranasan mo, poproteksyonan ka ng Panginoon. The battle is the Lord's. Amen? Gusto ko po lang sabihin sa inyo, the battle is the Lord's. Hindi po atin ang laban. Kaya kahit na umaharap kayo sa difficulties, sa trabaho niyo, sa relationship, nade-depress ka dahil insufficient ang income mo. Lalo ngayon, pag naririnig ko sinasabi ng DTI, nag-iinit ang ulo ko. 500 kasya na sa atin para sa Noche Buena. Parang minsan ka lang mag-okasyon, hindi. Sanay na di ba? Sinanay tayo sa kahirapan. Alam nyo, hindi kayo dapat masanay sa kahirapan. Tapos eto may lumalabas na naman na sinasabi, 50 pesos kasya na raw yun. Nabaon ng college student. Papayag ba kayo? Di ba? 50 pesos kasya sa loob ng isang linggo ha. Isang araw nga, nagre-reklamo, sa loob pa ng isang linggo kakasya. So, wag na tayong mag-focus doon, mga kapatid. Ha? Pag nag-focus kayo doon, mag-iinit lang ang ulo nyo, sasagot pa kayo sa Facebook. So, anong gawin natin? Di ba? Dapat led by the Spirit. Yung totoong star ng buhay mo. Siya ang nag-lead sa atin. Hindi ang government. Ang nag-lead sa atin ay yung tunay na star. Amen? Ng buhay po natin. You just follow the star. I-follow lang po natin yung direction ng Panginoon, God's direction. Ang sabi po sa Isaiah 45 verse 2, ang sabi po rito,
Ako ang maghahanda ng inyong daraanan at papatagin ko ang mga bundok. Gigibain ko ang mga pintuang tanso at ang mga tarangkahang bakal dito. Ayoko na nga dyan, dito na lang ako. In verse 3, ibibigay ko sa inyo ang mga nakatagong kayamanan. Amen? Ang sabi ng Bible, ibibigay ko sa iyo ang mga nakatagong kayamanan upang malaman mo. Ang sabi, upang malaman mo ako, ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na tumawag sa iyo. Walang ibang tumawag sa iyo, mga kapatid, kung hindi ang Panginoon. Di ba? At ang sabi, ibibigay ko ang lahat ng kayamanan, ang mga nakatago, ang daming kayamanan sa mundong ito. At kaya yung mga nararanasan natin, hindi pa yan. Hindi gusto ng Panginoon na maranasan mo ang hirap ng buhay. Ang gusto ng Panginoon, maranasan mo ang ginhawa. Life to the fullest. Hindi yung, grabe no, nasanay ka na, mula nung pinanganak ka hanggang sa tumanda ka. Eh, sanay na ako sa hirap, pinagmalaki mo pa. Sanay na ako sa hirap. Ayoko naman na naglilingkod ako sa Lord, na habang tumatagal, pumapangit ka dahil sa kahirapan. Yung parang pinagtaksilan ka ng mundo, yung mukha mo, di ba? Eh, ang sabi, filled with joy, exceedingly, grabe, no? Overjoyed, ang sabi. Yun ang naranasan nila, yun ang naramdaman nila. Kaya kung ikaw, overjoyed, tuwa ka, masayang-masaya ka, hindi magkakaganyan ang mukha mo. Hindi ka mukhang ampalaya. Magmumukha kang mangga. Makinis. Amen? And in 2 Corinthians chapter 4, verse 6, sasabi po rito, for God who said, let shine out of darkness, may this light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Amen? Kaya tayo tinatawag na light and salt of the earth. Kasi without Jesus, you can inherit the kingdom of God. Kaya kailangan po natin, when you do according to His counsel, kung gumagawa po tayo according to the will of God, you will be blessed. And eto maganda. Ang territory po natin ay palalakihin ng Panginoon. He will enlarge our territory. Hindi ka lang pang Navotas. Hindi ka lang pang Malabon. Yung beauty mo, hindi lang pang Navotas yan. Hindi lang pang Talipapa. Dahil nag-shine ang beauty mo dahil sa glory of God. Amen po? So, ang sabi ng Panginoon, stand still. At makita natin yung salvation of God in our life. So, are you able to stand still in your discouraging situation? Ang dami rito discouraged na eh. Pero ano ginagawa? Sa halip na mas lumapit sa Panginoon, lumalayo sa Diyos. Amen? Marami yan. Kapag ka may problema, sa halip na lumapit sa Panginoon, lumalayo. Ano po ba ang ibig sabihin ng stand still? It means humble yourself and hand over your situation to God. Bigay natin kung ano yung situation natin sa Panginoon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, and He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. And you will receive miracle from Jesus Christ. Kaya, sa pagsiserve po natin sa Lord, no turning back. Amen? Kahit anong situation mo, kahit anong marinig mo, no turning back. Number 4, keep the star before you at all times. Apo, i-keep po natin yung tunay na star sa buhay po natin. Hindi yung
Akala mo ito na ang katapusan ng mundo, hindi po. Laging may pag-asa. Basta lagi po tayong led by the Spirit. Amen? Pwede po tayong tumayo? Alam niyo, ang best response po, kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, kapag tayo ay nananalangin, ibigay natin yung tamang gesture para sa Lord. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Huwag kang ma-distract ng katabi mo. Diba? Mag-focus ka doon sa tunay na star ng buhay po natin. So, ang magandang response na pwede nating ibigay sa Panginoon, yung itaas po natin yung kamay natin sa Lord, bilang tanda ng pagsuko po natin, ng pagsuko natin sa Kanya. Kasi di ba ikaw pag hinuli ka ng pulis at may pulis na lumapit sa'yo, anong una mong gagawin? Itataas mo yung kamay mo. Sabi, suko ka. Sa Lord, dapat suko tayo. Pag kailangan itaas natin yung kamay natin, itaas natin yung kamay natin. Pagka kailangan sumayaw tayo, sumayaw tayo. Pag kailangan kumanta tayo, kumanta tayo. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya. Alam nyo, hindi ka dapat nahihiya kapag nagbibigay tayo ng gesture sa Panginoon. Dahil kailangan natin si Lord. Kailangan mo ang Panginoon. Kailangan mo na mag-miracle, maggawa ng extraordinary ang Panginoon sa buhay mo. At ngayong oras na ito, tinatawag ka ng Panginoon na sumunod ka sa direction ng Lord. Follow God's direction. Huwag ka nang mag-follow ng kung sino-sino. Si Lord ang i-follow po natin ngayon. At alam nyo, ang 2026 ay magiging maganda sa atin. Hindi mo mararanasan yung kahirapan at matagal mo nang dinaranas. Just follow God's direction and be led by the Spirit all the time. Kailangan, kahit ano man ang gagawin mo, huwag kang makakalimot sa tunay na star ng buhay po natin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat dahil patuloy mong pinapakilala kung sino yung tunay na star ng buhay po namin. At sa oras na ito, Lord God, we need to follow you. We need to follow the true star in our life. Ikaw po yun, Jesus. Ikaw po yun, Panginoon, na nagga-guide sa amin. At kapag kami ay nag-follow sa iyo, Lord, hindi kami mapapasama. Ang buhay namin ay mapapabuti. Lord, sa oras na ito, ang lahat ng mga struggle ng iyong mga anak, ang lahat ng mga bagay na gumugulo sa kanilang isip, sa kanilang puso, ang lahat ng depression, ng anxiety, Lord God, ang lahat ng sakit, Panginoon, ay ibinibigay po namin sa iyo. Lord, touch your people. Lord, touch your people. Alam mo ang lahat ng sitwasyon namin, walang nalilihim sa iyo, Lord. Alam mo kung sino rito ang may sakit. Alam mo kung sino rito yung nangangailangan ng healing. Alam mo kung sino rito yung nangangailangan ng provision. Alam mo kung sino yung naguguluhan sa kanilang mga buhay. Kilala mo kaming lahat dito, Lord. Kilala mo kaming lahat. Alam mo yung situation namin. Every struggle in our life. Alam mo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, touch them, Lord. Touch your people. Ito yung kailangan namin, yung paghipo mo. Para, Lord, lumakas kami. Hindi mo pinagkakait siya, Panginoon. Mahal na mahal mo ang lahat ng naririto ngayong oras na ito, Lord God. Mahal mo kaming lahat, Panginoon. Ang bawat pamilya namin. Ayaw mo kaming paghirapin, Lord God. Dahil ang plan mo sa amin ay to prosper us. Ang plan mo sa amin ay bigyan kami ng good future. Bigyan kami ng pag-asa araw-araw, Lord. Kaya salamat, Panginoon. Pero ang magandang response lang po namin, Lord God, is to worship you in spirit and in truth. To give you glory, Lord. Kahit ano ang ginagawa namin, whether we eat or drink, ibigay namin sa iyo ang glory, Lord. At kapag kami ay guided ng tunay na star ng buhay po namin, hindi kami makakagawa ng kasalanan.
Dahil lagi kang nagpapaalala. Lagi mong pinapaalala sa amin ang iyong salita, ang mabuti at masama, Lord. Kaya we thank you, Lord God, and we honor you. In Jesus' name. Amen, amen. God bless you po. Merry Christmas sa ating lahat.